Mga kwentong pambata. Ang malungkot na prinsesa. Sa isang kaharian na inukit mula sa marmol ng mga puso at tinahinang bel, isang dalagang natutunan ang maling aral na ang palakpakan ay mas malakas kaysa sa pag-ibig. Hindi ba't napakaganda na wala kang kahit isang minuto para sa sarili mo? Ibig kong sabihin, sino bang kailangan ng espasyo kung meron ka namang schedule? Hindi ko na alam kung naniniwala pa siya sa mga ito. Nakita mo ba ang konti kagabi? Kawawang tao. Malamang sumusulat na siya ng mga tula sa kanyang panaginip patapos ako makita o nagdarasal na hindi na siya magsalita muli. Nagbigay siya ng alindog at kagandahan, ngunit hindi para sa sarili. Nabuhay siya para sa palakpakan, hindi para sa koneksyon. Oren, ang galing mo kagabi sa okasyon. Salamat, Ama. Ibig ko sabihin, suot ang magandang damit na iyong binili at makipag-usap sa mga taong ikaw din ang nagbenta ay dapat nga siguro ng papuri. Hindi naunawaan ni Oren ang salukantang ito habang tahimik niyang hinahanap ang higit pang atensyon at pagkilala. Hindi niya gusto ang papuri na natatanggap niya. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat nito. Mukha namang masaya si Oren pero hindi siya naroroon. Suot niya ang kaligayahan na parang hiram na korona. Makislap ngunit hindi kanya. Hindi umibig si Oren. Nahulog siya sa mga nakasanayan. Ang mga lalaki dumarating at umalis ngunit walang nakapuno ng kanyang kakulangan. Mga lalaking kailangang iligtas. Mga lalaking nagsasalita sa mga katahimikan na pilit niyang sinubukang unawain. Mga lalaking sumasalamin sa kanyang kawalan na tinawag itong mahika. Hindi niya kailanman naisip kung gusto ba niya talaga ang mga lalaking ito. Handa siyang mamuhay kasama ang sino mang kayang magtagal kasama siya dahil masyadong mabigat para sa kanya ang kanyang kalungkutan. Sa kanyang isip, palagi siya ang may kasalanan. Hindi niya kailanman iniisip kung mali ba ang kanyang mga pinili. Bakit sila palaging umaali? Siguro ang pagmamahal ko ay masyadong mabigat? Siguro ako ay labis? Mukhang hindi na naman kami nagkaintindi. Muli. Paulit-ulit siyang pumipili ng mali tapos iiyak tungkol dito. At iyon ang puso ng kanyang kalungkutan. Sa kabila ng mga tao nagmamahal at namamalasakit, walang sino man ang tunay na may alam kung paano siya aabutin. Dumating si Prinsipe Jacobs. Matulis ang panga, mas matulis pa ang dila. Tahimik sa lahat ng tamang paraan. At inaakala ng ating prinsesa na iyon ay malalim. Magandang umaga, Prinse. Nasaan siya? Saan sa tingin mo? Misteryoso ka ba? O sadyang hindi lang makapagpahayag? Sapat na ang iyong sinabi para sa ating dalawa. Totoo yan! Sabihin mo sa akin, prinsesa, ano ang paborito mong numero? 9? Itatakda ko ang susunod na pag-alis sa Ikasiyam kung gayon. Napaka-alalahanin niya. Dahil pinili niya ang paborito mong numero para layuan ka? Ang bastos naman. Sobra ka lang mag-isip. Hindi ka dapat tumawa ng malakas kung prinsesa ka. Pero, hindi niya naman ako pinigilan. Tinitiis niya ang kakaibang ugali ko. Tanga lang ako kung tatanggihan ko siya. Tinitiis lang siya? Binasa ni Oren ang kawalan na parang tula at bawat insulto ay tila pansin. At dumating ang gabi ng masquerade party. Inihandog sa karangalan ni Prinsipe Jacobs ang kaakit-akit na prinsipe ng Timog. Siguradong mapapaibig nito ang prinsipe, hindi ba ministro? Tiyak na nahulog na siya sa ating magandang prinsesa. Magiging maganda ito para sa ating kaharian. Narinig ito ni Prinsesa Oren at lumutang siya na parang nasa ulap. Naiintindihan ako ng ama ko. Sa wakas, hindi na ako mag-iisa. Ang ibig kong sabihin, magiging masaya ako. Paano naging ayos lang ang alinma sa mga ito? Shh! Ang gabi ay nabalot ng ginto. Ang tibok ng puso ni Oren ay mas malakas pa sa tugtugin. Akala niya ito na yon. Ang kwento na ipinangako sa kanya. Lumapit siya kay Prinsipe Jacobs nang puno ng pag-asa at pananabik. Prinsipe, maaari bang kitang isayaw? Kaya ba ang nagtanong? Ayos lang, pwedeng magtanong ang babae. Bakit hindi? Hindi.
tumanggi siya. Hindi ko kayang panoorin. Karamihan sa mga prinsesa ay hindi nag-aaya. Akala ko, baka yun ang magpapatapang sa akin. Ang ipinakita mo lang ay kayabangan. Hindi ko intensyong ipahiya ka. Hindi. Gusto ko lang, mahal kita at alam kong nararamdaman mo rin. Mahal? Hindi po ako mahal. Mahal mo lang ang ideya na baka may magmahal din sa'yo. Gumising ka, prinsesa. Walang nagtanggol sa kanya. Ang kanyang hari ang bumasag sa katahimikan. Mga bantay, alisin siya! Ngayon na! Hindi, kamahalan. Biro lang yon. Isang napakagagong biro. Oren, alam mo hindi ko sinasadya. At sa unang pagkakataon, hindi naniwala si Oren sa mga salita. Dinibdib niya ito. Tama siya. Binibiro niya lang ito. Siya ang biro. At ganun lang, nabasag ang ginunto ang dalaga sa harap ng lahat. Sabi nila mas matagal manatili ang hiya kaysa sakit. Hindi siya nagplano. Tumakbo lang siya. Nasaan ako? Nagising si Prinsesa Oren sa ibang mundo. Anong nangyayari? Oh, ako'y sobrang nauuhaw. At doon, nakita niya ang kumikislap na batis. Naabot ni Oren ang batis at nang lumod siya para sumalok ng tubig. Bakit hindi ko makita ang sarili kong refleksyon? Kahit wala ka naman talaga dito. Sinong nagsalita? Perito ng kagubatan, pansamantalang tagapayo, paminsang tagaayos ng kabute. Ang batis na yan, sanglawan ng kaluluwa. Lawan ng kaluluwa? Ipinapakita nito ang tunay mong sarili, pero sa'yo, walang lumilitaw. Naiwala mo ito. Nawala ko ang sarili ko? Walang sarili, walang refleksyon. Hindi lang yan tuntunin. Ito'y babala. Habang nagpapadala ang hari ng mga sundalo sa buong kaharian, si Prinsesa Oren ay milya-milya ang layo, nasa isang mahiwagang gubat, kausap ang isang diwata. Kailangan kong mahanap ang refleksyon ko? Eksakto! May kalituhan sa gubat na ito. Naroon lahat ng nawawala. Kung ang iyong pakiramdam sa sarili ay nawala, ito ay nasa isang lugar. At tandaan, prinsesa, hanggat hindi mo nakikita ang refleksyon mo sa lawa ng kaluluwa, hindi ka makakaalis dito. At sa totoo lang, kailangan mo ng ehersisyo. Unang hakbang para mahanap mo ang sarili mo. Andyan ka pa ba? Tama. Mas mabuting maghanap ng sarili kaysa magtampo. Naglakad si Oren at naglakad pa, palalim sa gubat hanggang sa sumakit ang kanyang mga paa. Sa wakas, humarap siya sa kalituhan. Magaling! Pero tandaan, ang sarili na hinahanap mo ay hindi bago. Ito ang version na inilibing mo. Paalam! Ang diwatang ito ay talaga namang magaling sa paglikha ng mga emosyonal na balakid. Teka, ano yun? Woohoo! Bakit sila laging umaalis? Mahal kita, prinsipe! Iniibig ko ang salamin. Malamig at makinis, pero walang tunay na nilalaman. Sa bawat liko, nakita ni Oren ang mga iyon. Mga alaala, mga sandali ng palakpakan, sinusundan ng kalungkutan, pampublikong karisma, pribadong pagbagsak, at sa huli, isang maliit na bata, naiwan, umiiyak. Pinapanood ang barko habang papalayo ito sa abot tanaw. At pagkatapos, bumagsak si Oren, hindi siya naghahanap ng pag-ibig. Hinahanap niya ang batang iniwan ng kanyang mga magulang. Sa palasyo, nawala ang gintong dalaga at si Prinsipe Jacobs na ibinalik mula sa pagpapatapon ay humarap sa parusa. Maglingkod ng mas maayos, ikaw na aroganteng prinsipe. Nawala ko ang aking anak dahil sa'yo. Hindi, Ama! Oo nga, magkapatid na siya. Bakit kaya siya nawala? Saan kaya siya napunta? Bumalik na siya! Natagpuan mo ang iyong anak dahil sa kanya. Dapat natin siyang pasalamatan. Nagulat ang korte. Ang dalagang tumakas ay bumalik na ganap na bago. Anak, saan ka nagpunta? Hinanap ko ang aking sarili.
Sinubukan ipaliwanag ni Oren ang kanyang paglalakbay. Kung paano niya natagpuan ang kanyang sarili nang siya ay naglakas ng loob na kausapin ang kanyang sariling kaluluwa. Ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit ang kalituhan sa mukha ng kanyang ama ay kapansin-pansin. Hindi na niya kailangan ng pagpapatunay para sa kanyang paglalakbay. Iyon ay kanya. Para mabuhay, pinalaya si Prinsipe Jacobs sa utos ni Prinsesa Orit kasama ng mga regalo. At para kay Prinsesa Orit, patuloy pa rin siyang tumatawa, patuloy pa rin siyang sumasayaw. Ngunit ngayon, hindi na niya ginagawa ito para sa palakpakan. Ginagawa niya ito para sa kanyang kalayaan. At ngayon, nang natanggap niya ang palakpakan, naramdaman niya ito, inangkin niya ito. Namuno siya ng may init, hindi palabas, ng may katotohanan, hindi perpeksyon, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, namulaklak ang kaharian. Sapagkat ang dalagang dating nagmamakaawa para mahalin, ay naging isang babaeng nagmamahal sa sarili, at mula sa pagmamahal na iyon, umusbong ang lahat. Matagal akong naghabol ng pagsang-ayon. Hanggang sa nakalimutan kong ako ay sapat na, nais ko pa rin ako'y nakikita. Ngunit ngayon, nakikita ko na rin ang aking sarili.